Minasan, konnichiwa. God bless you po sa inyong lahat at welcome po sa Lesson 20. Ang ating pong pag-aaralan sa Lesson 20 ay plain form. Wala po tayong pag-uusapang sentence pattern po dito. Yung ating mga sentence pattern sa mga naunang lesson ay gagawin lang po natin silang plain form. Una po ay verbs, ito po yung group 1, group 2 at group 3. Pangalawa po, adjectives, yung i-adjective at na-adjective. Sa na-adjective, kasama na rin po natin dito ay ang noun. Magkapareho lamang po sila ng formula. At ang ating pangatlo ay sentence pattern. Yung mga ginamit po nating sentence pattern, gagawin lang po natin silang plain form or impolite. Pag sinabing impolite ay hindi po magalang kasi ang inaral po natin ay puro polite form. Gagawin po natin silang plain form ngayon. Unahin po natin yung verb group 1. Ang present positive po na plain form ng group 1 ay manggagaling sa dictionary form. Ang magalang po nito ay mass form. Ang present negative niya ay nay. Ang magalang naman ni nay ay masen. Ang past positive natin ay ta, ang magalang ng ta ay mashta. Yung past negative naman po natin ay nakata. Ang magalang ng nakata ay masendashta. Ngayon po, kung nakakalimutan nyo po kung paano kumuha ng dictionary form, nay form, ta form, at nakata, maaari nyo pong balikan yung mga video tungkol po dito sa dictionary form, nay form, ta form, at yung nakata, ipinaliwanag ko po ito sa video po noong pagkuha ng ta form. Napaka-importante po na kilala nyo po yung verb nyo kasi bawat grupo po magkakaiba po sila ng characteristic kung paano kukunin ang mga plain form po nila. Example po tayo sa verb group 1. Tulad po ng sinabi ko kanina, wala po tayong pag-uusapang sentence pattern. Yung mga sentence natin sa mga naunang lesson, gagawin lang po natin silang plain form. Halimbawa po, ashita SME ikimas. Bukas pupunta po sa SM. Gawin po natin itong plain form. Ashita SME. Yung ikimas, kikilalalin nyo kung anong grupo. Dahil nasa group 1 tayo, ito po ay group 1. Ang plain form ng ikimas ay nakay dictionary form. Ang pagkuha po ng dictionary form ng group 1, tatanggalin ang mas. Yung e-line, papalitan nyo pong u-line. Kaya si ki, magiging ku. Kasi ang kagrupo niya ay ka, ki, ku. Kaya ito ay magiging iku. Ashita SME iku. Ang pinaka-meaning niya, bukas pupunta sa SM. Tatanggalin nyo lang yung po niya. Next, kyo wa nani mo kaimasen. Ngayon ay wala pong bibilhin kahit ano. Yung salitang kyo may particle wa kasi ginawa ko pong topic. Yung ashita dito, hindi po siya ginawang topic. Gawin po natin itong plain form. Kyo wa nani mo. Yung kaimasen, ang plain form niya ay naandito kay nay. Ito po ay group 1. Ang nay form po ng group 1, marami po silang dapat tandaan. Yung kaimasen, yung i, ito po ay ipapalit mo matik po sa wa. Magiging kawa. Tatanggalin nyo yung i. Magiging kawa. Tapos, ilagay nyo na po yung nay. Naging kyowa nani mo kawanay. Ang ibig sabihin, ngayon ay walang bibilhin kahit ano. Natanggal lang po yung salitang po dito. Example pa po tayo sa verb group 1. Kohi o numimas, iinom po ng kape. Gawin po natin itong plain form. Kohi o, yung numimas, ang plain form niya, dictionary form po ulit. Ang rules ng group 1, yung i, change kay u-line. Tanggal mas, ito po ay change u-line. Kunin natin yung no. Yung mi, magiging mo. Naging no mo. Kohi o no mo. Ang ibig sabihin niyan, iinom ng kape na wala yung po. Next po, okane ga arimasen. Wala pong pera. Ang plain form niya ay
o kanega. Yung arimasen, ang plain form niya ay nasanay. Kaya lang po ang arimasen, special po siya. Ang pinaka plain form po ng arimasen ay nay na mismo. Pinaka formula po mismo. Naging o kaniganay, ibig sabihin walang pera. Sa plain form po ng verb, kahit anong grupo po, maaari po tayo magtanggal ng particle. Ito ay ang particle o, particle e, particle wa, at saka particle ga. Yung ibang particle po, hindi nyo pwedeng tanggalin kasi po, hindi magiging malinaw ang inyong sentence kapag tinanggal nyo po yon. Ito lamang po, particle na to ang maaari nyong tanggalin. Ito ay pwede lamang gamitin ang pagtanggal sa plain form. Kapag polite form po, bawal po tayong magtanggal. Confirmative question po tayo. Nihongo ga wakarimasu ka? Nakakaunawa ka po ba ng Nihongo or nakakaintindi ka po ba ng Nihongo? Gawin po natin siyang plain form. Nihongo ga. Tapos yung wakarimasu po, ito po ay group 1. Ang pinaka-plain form niya ay dictionary form. Para po makuha natin ang dictionary form, yung E-line, papalitan po natin ng U-line. Yung ri, magiging ru. Wakaru. Tapos po, yung ka, hindi na po natin ilalagay kapag ang panunong natin ay nasa plain form. Nilalagay lang po yung ka sa mga polite form. Magiging ganito na lamang po siya, wakaru. Pero po, kapag ang iyong sentence ay nagtatanong ka, itataas mo po yung iyong tono dito. Rising intonation po tayo dyan para maging tanong yung ating sentence. Magiging, Nihongo ga wakaru? Nihongo ga wakaru? Tapos sabi dito, kapag plain form, pwede ka magtanggal ng particle. Kasama yung particle ga, kaya maaari mo siyang tanggalin. Pero po kung ayaw mong tanggalin, wala naman pong problema. Magiging Nihongo wakaru? Nihongo wakaru? Ibig sabihin, nakakaunawa ka ba ng Nihongo? Kapag oo, yung plain form ng hi ay Tapos po, kukunin mo na yung wakaru. Kopyahin mo lang po yung verb mo. Kaya lang po, ang tono naman dito kapag sasagot ka ay falling intonation pababa, hindi po siya pataas. Kasi pag pataas, nagtatanong po ulit tayo. Pababa po siya, magiging wakaru. Tapos, kapag hindi naman po, ang plain form ng iye ay magiging tapos yung wakaru o kaya yung wakarimas, kukunin natin yung nai form niya, yung present negative na plain form. Ang rules ng group 1, yung E-line, gagawin mong A-line. Kapag naka-dictionary form ka, syempre yung U-line, i-change mo kay A-line. Isulat natin yung waka. Yung ri o kaya yung ru, magiging ra. Kasi magkakagrupo sila, ra, ri, ru. Magiging wakara. I-plus na po natin yung nai. Magiging wakaranai. Basahin po uli natin. Nihongo ga wakaru or Nihongo wakaru? Wakaru. Ibig sabihin, oo, nakakaunawa or nakakaintindi. Wakaranai. Hindi nakakaunawa or hindi nakakaintindi. Group 1 pa rin po tayo. Ngayon po, past tense naman po ng verb group 1 ang bibigyan natin ng example. Halimbawa po, Ken sang ni aimashita. Nakipagkita kay Ken. Gawin po natin plain form. Ken sang ni. Yung aimashita, ang plain form ng mashita ay ta form. Pagdating sa ta form, dapat po alam po natin yung grupo po kung saan ipapalit po yung ating verb. Katulad po nito, ito po ay group 1. Itong E-line, ang kagrupo po niya ay ichiri, ichirita. Tatanggalin niyo po yung formula. Kapag present tense, naka-mass form po siya. Sulat natin yung a, yung i, papalit daw natin sa ichirita, chisaitsu at ta. Naging Ken-sang ni at ta. Ken-sang ni at ta. Ibig sabihin, nakipagkita kay Ken. Nawala na yung po niya. Next po,
Kino, Nikki o kakimasen deshita. Kapag sinabing Nikki, diary po. Sabi niya, hindi po nagsulat ng diary kahapon. Gawin po nating plain form. Kino, Nikki o. Yung kakimasen deshita, ang plain form po niya ay nakata, past negative, nakata. Ang rules ng past negative na nakata, pareho lamang po sa present tense na nai form. Tatanggalin natin yung masendeshta. Ito po yung pinaka-verb natin, kaki. Ang rules ng nakata or yung nai, yung e-line, i-change natin kay a-line. Kunin natin yung ka. Tapos yung ki, magiging ka po siya. Kahit dalawa yung ka, wala pong problema. Yung e-line, ginawang a-line. Tapos, idugtong na po natin ang ating formula. Naging kakanakata. Basahin natin. Kino, Nikki o kakanakata. Ibig sabihin, hindi nagsulat ng diary kahapon. Nawala yung po. Example pa po tayo. Kesa, kusori o nomimashita. Kaninang umaga, uminom po ng gamot. Gawin po natin siyang plain form. Yung plain form po ng nomimashita ay nakay ta form. Yung mi po, papalitan po natin siya sa grupo ng mi bini, mi bininda. Kunin natin yung no. At yung kapalit ng mi ay nda. Naging nonda. Kesa, kusuri o nonda. Kaninang umaga uminom ng gamot. Nawala na po yung po. Ngayon po, kung gusto nyong tanggalin yung particle o, wala naman pong problema. Next po, baso ni norimasen deshita. Hindi po sumakay ng bus. Plain form po natin. Yung norimasen deshita, ang plain form po niya ay nakata. Ang pagkuha ng nakata, pareho lang po sa pagkuha ng nai form. Ang pinaka-verb natin ay nori. Yung ri, para makuha ang nakata, papalitan po natin siya ng a-line. Kunin natin yung no. Yung ri, magiging ra. Nora. Pa-plus na po natin yung ating formula na nakata. Naging baso ni Nora nakata. Baso ni Nora nakata. Hindi sumakay ng bus. Confirmative question po tayo. Kesa, shinbon o yumimashita ka? Kaninang umaga, nagbasa ka po ba ng dyaryo? Gawin po nating plain form. Kesa, shinbon o, yung yumimashita, ang plain form niya ay ta form. Tatanggalin po natin yung formula niya. Yung mi, ang kagrupo niya para makuha ang ta form ay mi bini, mi bininda. Kunin natin yung yo. Ang kapalit ng mi ay nda. Naging yonda. Dahil po tayo ay nagtatanong, itataas po natin ang ating tono dito. Tapos yung ka, hindi na po natin ilalagay. Kasi ang ka, katulad ng sinabi ko kanina, sa polite form lang po siya kasama. Kapag plain form, wala na pong ka. Itataas mo lang yung tono ng iyong sentence para po malaman na ikaw po ay nagtatanong. Basahin po natin. Kesa, shinbon no yung da. Ngayon, kung gusto mo magtanggal ng particle o, wala pong problema. Magiging kesa, shinbon yung da. Kapag oo, ang sagot mo ay tapos copy yung yonda. Naging yonda. Pag hindi, tapos yung yumimashita, magiging nakata. Ang rules nito, magiging a-line. Kaya yung mi, papalitan mo ng a-line. Kopyahin natin yung yo. Ang a-line ng mi ay ma. Magiging yo, ma. Plus nakata. Naging yomanakata. Yomanakata. Ito po, pababa po ang tono po dito. Tulad ng example natin kanina.
Basahin po natin uli. Kesa shinbun no yonda. Kesa shinbun yonda. Yonda. Yomanakata. Example po natin ngayon ay sa verb group 2 naman po. Basahin po natin ito. Asa rokoji ni okimasu. Sa umaga, alas 6, gumigising po. Gawin po natin siyang plain form. Yung okimasu po, ito ay group 2 kahit naka-e-line. Kasama po siya sa special na nasa group 2. Ang plain form ng mas ay dictionary form. Ang rules ng group 2, para po makuha ang dictionary form, tatanggalin mo ang mas at papalitan mo ng ru. Kaya magiging okiru. Naging asa rokoji ni okiru. Ibig sabihin, sa umaga, alas 6, gumigising. Next po, asagohan o tabimasen. Hindi po kakain ng almusal. Asagohan o yung tabimasen, ang plain form niya ay nakai-nai form. Ang rules ng group 2 sa pagkuha ng nai form, tanggalin lang po ang masen at i-add po yung formula na nai. Magiging tabe nai. Asagohan o tabinay. Hindi kakain ng almusal. Ang rules lang po ng group 2, kapag kukunin ang nai, ang ta at nakata, tanggalin lang ang formula, idagdag nyo lang po ito. Sa dictionary form, tanggal mas, add ru lamang po. Confirmative question po tayo. Konban, terebi o mimasu ka? Mamayang gabi, manonood ka po ba ng TV? Konban, terebi o. Yung mimas, ito po ay group 2. Ang plain form ng mas ay naka-dictionary form. Ang rules ng group 2, tanggal mas lang po. Kunin natin yung mi. Maglalagay lang po tayo ng ru. Tapos yung ka po, hindi na po natin isasama. Miro na lang po siya. Para maging tanong po ang sentence na to, itataas nyo lang po yung tono nito. Magiging konban terebi o miru. Konban terebi o miru. Kapag tinagal ang particle o, magiging konban terebi miru. Ngayon, kapag oo ang sagot mo, magiging tapos kunin natin yung verb natin na miru. Pero ito po ay pababaang tono. Meru. Kapag hindi, magiging tapos yung mimas, kukunin natin yung nai form niya. Dahil group 2 siya, tatanggalin lang ang mas, maglalagay lang tayo ng formula. Magiging mi, tapos nai. Magiging minay. Ibig sabihin hindi manunood. Ang next example po natin ay past tense po ng group 2. Basahin po natin ito. Juji ni nemashita. Alas 10 po natulog. Gawin po natin itong plain form. Juji ni. Yung nemashita, ang plain form niya po ay naka-ta form. Ang rules po ng group 2, tatanggalin lang po yung formula. Tanggalin po natin yung mashita. Ang natira ay ne. Add lang po natin yung ta. Naging juji ni neta. Alas 10 natulog. Wala na yung po niya. Next po. Kesa shawa o abimasen deshita. Ibig sabihin, hindi po naligo kaninang umaga or hindi nag-shower kaninang umaga. Gawin po natin itong plain form. Yung abimasen deshita, ang plain form po niya ay nakai nakata. Yung B po dito, kahit naka-e-line po ito po ay group 2. Kasama po siya sa special ng group 2 na nasa e-line. Dahil group 2 siya, tanggalin lang po natin yung formula. Ang natira ay B. Tapos, plus na natin yung nakata. Basahin po natin. Kesa shawa o abinakata.
Ibig sabihin, hindi naligo kaninang umaga or hindi nag-shower kaninang umaga. Confirmative question po tayo. Paso po to, may simashta ka. Pinakita mo po ba ang passport? Plain form po natin. Paspoto. Yung may simashta, ang kanyang plain form ay nakay ta form. Dahil ito ay group 2, tatanggalin lang po natin yung formula. Ang natira ay mi, se, plus ta form, naging meseta. Tapos yung ka, hindi na po natin siya isasama kasi ang ka, nilalagay lang po siya sa polite form. Para po ang sentence natin maging tanong, itataas lang po natin ang ating tono dito. Magiging, paspoto, misita, pinakita mo ang passport. Kapag oo, ang sagot natin ay Tapos, kopya lang po yung verb, misita. Misita. Oo, pinakita. Kapag hindi, yung misita, kukunin po natin yung kanyang past negative. Dahil po ito ay group 2, tatanggalin lang po natin yung formula. Ang matitira ay mise. Tapos, add na po natin yung nakata. Kahit dito ka po magtanggal sa ta form, okay lang. Tatanggalin mo po yung ta form. Kasi yung ta form ay formula. Ang natira pa rin ay mise. Ang nangyari po, naging mise nakata. Ibig sabihin, hindi pinakita. Group 3 na po tayo. Konban, kujimade, benkyo shimasu. Mamayang gabi hanggang alas 9 po mag-aaral. Gawin po natin itong plain form. Yung benkyo shimasu po, ang plain form niya nakay dictionary form. Kunin po muna natin yung noun. Iwalay natin siya. Benkyo. Yung shimasu po, kapag kinuha natin ang dictionary form niya, tatanggalin nyo po ng buo yung shimasu. Papalitan nyo po ito ng suru. Magiging suru. Basahin po natin. Konban, kujimade, benkyo suru. Ibig sabihin, mamayang gabi hanggang alas 9, mag-aaral. Wala na po siyang po, naka-plain form na po ito. Ang next po natin ay heya o soji shimasen. Hindi po maglilinis ng room. Gawin po natin itong plain form. Yung soji shimasen, ang plain form niya nakay nai form. Ang gagawin po natin, kunin po muna natin yung noun. Soji. Yung shimasen, para makuha ang nai form, ang tatanggalin nyo lang po ay ang formula na masen. Kunin natin yung shi, tapos ilagay na natin yung nai. Naging soji shinai. Basahin po natin, heya o soji shinai. Hindi maglilinis ng room. Example pa po tayo. Ashita kimasu, darating po bukas. Gawin po natin plain form. Ashita. Tapos yung kimasu po na to come, ito po ay group 3. Ang dictionary form po niya, ang gagawin po natin, tatanggalin po natin lahat ito. Ang kimasu, papalitan po siya ng kuru. Ashita kuru, darating bukas. Sa negative po tayo, ashita kimasen, hindi po darating bukas. Ang plain form po nito ay ashita. Yung kimasen, gagawin po nating nai form. Ang kimasen po, magiging special po siya pagdating kay nai form. Tatanggalin mo rin lahat. Ang kapalit ng ki ay magiging ko. Tapos, add nai po tayo. Naging ashita kunai. Ashita kunai. Hindi darating bukas. Past tense po tayo ng group 3. Kino, kaimono shimashita. Kahapon, namili po.
kino. Itong kay monoshimashita, ang plain form niya na kay ta form. Kunin po natin yung noun natin, kay mono. Yung shimashita po, tatanggalin lang po natin ang formula, kunin natin yung shi, tapos po ilagay na natin yung ta. Naging kino kay monoshita, kahapon namili. Next po, baso ga kimasen dashita, hindi po dumating ang bus. Yung kimas or kimasen dashita, maging kimashita man po yan. Kung sino po or ano ang tinutukoy na dumating or hindi dumating, ang particle po natin doon ay particle ga. Gawin po natin itong plain form. Baso ga. Yung kimasen dashita, ang plain form niya ay nakata. Kung ano po ang ginagawa kay nai form, ganun din po ang gagawin kay nakata. Ngayon po, tatanggalin po natin lahat ito. Kasi yung kimasen, tinatanggal po lahat. Ang ipinapalit kay ki ay ko. Tapos, ilagay na po natin yung nakata. Naging baso ga kunakata. Baso ga kunakata. Confirmative question po tayo. Kesa, koen o sampo shimashita ka? Kaninang umaga, naglakad-lakad ka po ba sa park? Gawin po natin. Plain form po ito. Yung sampo shimashita, ang plain form po niya ay ta form. Kukunin lang po natin ang kanyang noun. Ito po muna. Noun po muna tayo. Sampo. Tapos, yung mashita, tatanggalin po natin. Kunin po natin yung shi. Tapos, lagay na po natin yung ating formula na ta. Naging sampo shita. Yung ka, hindi na po natin isasama. Para maging tanong po ito, yung tono natin, itataas lang po natin. Magiging kesa, koen o sampo shita. Kapag oo, ang sagot mo ay Tapos, kopya na po ito. Tapos, ang tono nito, pababa. Sampo shita. Kapag hindi, tapos, gagawin po natin itong past negative. Kunin po natin yung noun na sampo. Tapos yung ating shi. At idugtong na po natin yung nakata. Naging sampo shinakata. Ibig sabihin, hindi daw siya naglakad-lakad. Pananong po tayo. Ashita doko e kimasu ka? Bukas, saan ka po pupunta? Gawin po natin itong plain form. Ashita, doko e or ni. Tapos yung ikimas, kikilalanin po natin ito. Kung group 1, group 2, or group 3. Ito po ay group 1. Kukunin po natin ang plain form niya. Ang plain form ng mas ay dictionary form. Ang rules ng group 1, yung E-line, i-change natin kay U-line. Kunin natin yung E. Tapos yung ki, magiging ku. Tapos, kasi tayo ay nagtatanong, itatas lang po natin ang ating tono. Wala na pong ka sa dulo. Magiging, ashita doko e ku? Bukas, saan ka pupunta? Kapag tinanggal mo yung particle e, magiging, ashita doko iku? Halimbawa po, ang sagot niya ay sa SM. Kopya lang po natin ito. Ang tono po nito, pababa. Halimbawa, ang sagot niya po ay SME ko or SME ko. Pupunta sa SM. Kapag wala naman po siyang pupuntahan, ang sasabihin niya ay kukunin niya yung doko. Pwedeng kasama yung e. Pwede rin naman pong hindi. Tapos lalagyan po natin siya ng mo.
magiging dokoemo or dokomo. Tapos, ang dulo po nito ay naka-negative. Yung iku, gagawin po natin siyang nai form. Kasi naka-present tense pa po, bukas pa naman po ito. Yung iku, change kay nai form. Yung e-line or yung u-line, gagawin nating a-line. Yun po kasi ang rules ng group 1. Yung e-line, change to a-line. Kunin po natin yung e. Yung ki at ku, magiging ka. Tapos, lagay na natin yung nai. Naging dokoemo ikanay or dokomo ikanay. Ibig sabihin, walang pupuntahan. Ito naman, sa SM, pupunta. Pananong pa po tayo. Kesa nani o tapimashita ka? Anong kinain mo po kaninang umaga? Plain form natin. Kesa nani o. Yung tabimashita, kilalanin po natin ito kung group 1, group 2, or group 3. Dahil kukunin po natin ang plain form niya. Ang plain form ng mashita ay ta. Ito po ay group 2 kasi naka-align. Ang rules ng group 2, tanggal, formula lang po. Ang natira ay tabe. Kunin po natin yung ta. Naging tabi-ta. Tapos, ang tono natin, itataas lang po dahil tayo ay nagtatanong. Wala na po siyang ka. Naging, kesa, nani o tabita. Pag walang o, kesa, nani tabita. Halimbawa, ang kinain niya kaninang umaga ay tinapay. Pan o, kopya natin yung verb. Pan o tabita. Ibig sabihin, kumain ng tinapay. Ito po pababa ang tono. Kapag wala po siyang kinain na kahit ano, kukunin natin yung pananong na nani. Pero yung o, hindi po natin isasama yon. Tapos yung nani, lalagyan natin ng mo. Naging nani mo. Tapos ang magiging dulo nito ay negative. Dahil po tayo ay naka-past tense, yung nakata po na formula ang ating gagamitin. Para po makuha ang nakata ng group 2, tatanggalin lang ang formula. Kopyahin po natin yung tabe plus nakata. Naging nani mo tabi nakata. Ibig sabihin, walang kinain kahit ano. I-adjective na po tayo. Ang i-adjective po natin, ang pinaka-present tense po natin, kung ano mismo yung adjective, yung po mismo ang ating present tense. Ang present negative nating formula ay kunay. Ang past natin ay kata. Ang past negative natin ay kunakata. Bali po, ang i-adjective, tatanggalin nyo lang po lahat ng des. Plain form na po siya. Tatandaan po natin, kapag nagkaroon na po tayo ng formula, yung final e or yung dulo ng i ng i-adjective ay tatanggalin po. Mag-example po tayo. Kyo wa atsui desu. Ngayon ay mainit po. Gawin po natin siyang plain form. Kyo wa atsui. Tinanggal lang po natin ang des. Nandito po tayo sa present tense. Kyo wa atsui desu. Plain form. Kyo wa atsui. Next po. Kyo wa atsukunai desu. Ngayon ay hindi po mainit. Nandito po tayo sa present negative. Yung i, nagkaroon po tayo ng formula, kaya ang i-adjective natin dito naging atsu na lang. Wala nang i na kasama. Gawin po natin itong plain form. Yung des lamang po ang ating tinatanggal. Kyo wa atsukunai. Ngayon ay hindi mainit. Confirmative question po tayo. Kono hong wa omoshiroi desu ka? Itong libro ay interesting po ba? Gawin po natin siyang plain form.
Yung des, tatanggalin po natin at yung ka, hindi na rin po natin isasama. Magiging omoshiroy lang po. Para maging tanong, itataas natin yung tono. Magiging konohong wa omoshiroy. Pag tinanggal yung wa, konohong omoshiroy. Kapag oo, ang sagot natin ay un. Tapos, kopya yung omoshiroy. Tapos, pababa ang tono. Un, omoshiroy. Kapag hindi po, un, tapos yung omoshiroy natin na nandito, dadalhin po natin sa present negative, magiging kunay. Kapag nagkaroon ng formula ang i-adjective, tatanggalin yung i. Ang matitira ay omoshiro. Sulat po natin. Tapos, ilagay na natin yung kunay. Naging, omoshiro kunay. Ang ibig sabihin, hindi interesting. Ito namang omoshiroy, oo, interesting. Pananong po tayo, Nihongo no benkyo wa do desu ka? Kumusta po ang pag-aaral ng Nihongo? Gawin po nating plain form. Yung des po, hindi po natin siya isasama. At yung ka, hindi rin po natin to ilalagay. Itatas lang po natin yung tono po natin dito. Nihongo no benkyo wa do. Nihongo no benkyo wa do. Yung do, ito po ay noun. Des lamang po ang tinatanggal, kaya pwede na po natin siyang gamitin dito sa ating pananong. Halimbawa, ang sagot nyo po ay interesting. Omoshiroy. Kapag ang sagot mo naman ay mahirap, pero interesting, gawin po muna nating polite form. Muzu kashi desu. At yung ating ga. Muzukashi desu ga. Omoshiroy desu. Ito po ay polite form. Muzukashi desu ga omoshiroy desu. Mahirap po, pero interesting po. Gawin po natin siyang plain form. Muzukashi. Yung des, tatanggalin natin. Ang plain form ng ga ay kedo. Kedo. Tapos, tatanggalin din natin yung des. Naging muzukashi kedo omoshiroy. Basahin po natin. Nihongo no benkyo wa do omoshiroy. Interesting. Muzukashi kedo omoshiroy. Mahirap pero interesting. I-adjective na po tayo. Ang ating sentence po ngayon ay past tense. Kino wa atama ga itakata desu. Kahapon ay masakit ang ulo po. Gawin po natin itong plain form. Kinowa atama ga itakata. Des lamang po ang tinatanggal. Yung ita, kapag nasa present tense po siya, ito po ay itay, yung masakit itay. Naka-past tense po tayo at may formula, kaya tinanggal po yung i, naging ita. Basahin po natin. Kinowa atama ga itakata. Kahapon ay masakit ang ulo. Next po. Kinowa samu kunakata desu. Kahapon ay hindi po malamig. Plain form po niya ay kinowa samu kunakata. Yung des lang po ang tinatanggal din. Kinowa samu kunakata. Kahapon ay hindi malamig. Ang importante lang po sa adjective, kilala mo ang i-adjective at na-adjective. At yung ating formula, alam nyo po dapat. Na-adjective na po tayo at noun. Ang formula po ng na-adjective at noun sa plain form, ang present positive ay da.
Ang present negative ay janay or dewanay. Ang past positive po ay datta. Ang past negative naman po ay janakata or dewanakata. Mag-example po tayo. Yung polite form, gawin po nating plain form. Kereides. Magiging kereida. Tatanggalin lang po ang des. Pag sinabing kereides, malinis po, maganda po. Pag kereida, mawawala lang po yung po niya. Next po, kereidewa arimasen or kereija arimasen. Yung ating na adjective ay kerei. Yung dewa at ja, sulat po natin, aliman po sa dalawa. Yung arimasen lang po ang papalitan ng nay. Naging keredewanay or kereijanay. Punta po tayo sa past positive na kereidashta. Yung dashta, ang plain form niya ay datta. Tatanggalin po natin ito. Naging kereidatta. Punta po tayo sa past negative. Kerei. Yung dewa at ja, isusulat po uli natin. Alin man po sa dalawa ang pwede nyong gamitin. Ang arimasen dashta lang po ang papalitan ng nakata. Naging kerei dewa nakata or kereija nakata. Example po tayo. Kyo wa hima des. Ngayon ay free po. Gawin po natin plain form. Yung des, tatanggalin po natin. Papalitan lang po natin ng da. Naging kyo wa himada. Next po, biruga skidewa arimasen or biruga skija arimasen. Hindi ko po gusto ang beer. Biruga, ski, yung dewa, at yung ja, aliman po sa dalawa ang inyong gamitin. Yung arimasen lang po, siya lang po yung ating papalitan ng nay. Naging biruga skidewanay or biruga skijanay. Hindi ko gusto ang beer. Example naman po tayo ng past tense ng na-adjective at noun. Kino wa yasumi deshita. Kahapon ay holiday po. Kino wa yasumi. Yung deshita po, papalitan po natin ng datta. Kino wa yasumi datta. Kahapon ay holiday. Next po, kino wa ami dewa arimasen deshita. Kahapon ay hindi po umulan. Kino wa ame. Ilagay po natin yung dewa or ja. Yung arimasen deshita lang po ang pinalitan ng nakata. Naging kinowa ami dewa nakata or kinowa ami ja nakata. Kahapon ay hindi umulan. Confirmative question po tayo. Ima, hima desu ka? Ngayon, free ka po ba? Yung ima po, ang ibig sabihin po nun ay now. Sa Tagalog ngayon. Gawin po natin itong plain form. Ima, hima. Yung des po tatanggalin. Pero dahil po tayo ay nagtatanong, hindi po natin ilalagay ang da para maging plain form. Hindi rin po natin isasama ang ka. Tatandaan po natin, kapag kay na-adjective at noun tayo at magtatanong tayo sa paraan ng plain form, hindi po tayo maglalagay ng ta sa atin pong tanong. Mismong pinaka na-adjective lamang po at noun. Itatas lang po natin ang tono po natin dito. Magiging ima, hima.
Kapag oo, hima. Pwede pong walang da. Pwede naman pong mayroong da. Himada. Marami pong paraan dito sa noun at na adjective ng plain form. Pwede rin pong hima, da, at lagyan natin ng yo. Basahin po natin. Hima. Himada. Himadayo. Alin man po dyan sa tatlo. Ibig sabihin, oo, free. Ito po ay ginagamit ng lalaki. Used by men. Ang sa babae naman, yung hima, pareho lang po sila. Tapos dito, hindi po gumagamit ang babae ng da. Gagamitin niya ay yo. Para po maging smooth po yung dating. Tapos dito sa himadayo, pwede pong gamitin ng babae po yan. Basahin po natin. Hima. Himayo or himadayo. Ibig sabihin, oo, free. Ito po ay ginagamit ng babae. Used by women. Kapag hindi naman po, hima janay or hima dewanay. Kasi po tayo ay nasa present tense, kaya yung ating present negative na formula ang ginamit po natin sa negative. Basahin po natin. Ima, hima, hima, himada, himadayo. Lalaki po ang gumagamit nun. Pag sa babae naman, ima, hima, hima, himayo, himadayo. Kapag hindi, himajanay or himadewanay. Ito po, ginagamit na po ito ng babae at lalaki. Pananong po tayo. Kinono tenki wa dodeshita ka? Ibig sabihin, kumusta po ang panahon kahapon? Gawin po natin itong plain form. Yung deshita po, papalitan po natin ito ng past positive. Magiging data. Yung ka, hindi na po natin isasama. Ang tono po nito ay itataas natin. Magiging kinono tenki wa do data. Halimbawa po, ang sagot mo ay maganda ang panahon. Dahil po ito ay noun, ang ating magiging formula ay nasa noun din po, data. Naging tenki data, ibig sabihin maganda ang panahon. Kapag ang sagot mo ay i-adjective, halimbawa malamig, ang malamig po ay samoy. Kaya lang po, dahil naka-past tense po ito, lalagyan po natin siya ng formula at tatanggalin natin yung i. Ang past positive ng i-adjective ay kata. Hindi natin lalagyan ng des kasi plain form po tayo. Naging samukata. Ibig sabihin, malamig. Ito naman, maganda ang panahon. Ito po kasing dodeshita ka or dodata, pananong po ito sa i-adjective or na-adjective. Kaya po, hindi po natin kontrolado kung ang magiging sagot natin ay i-adjective or na-adjective. Kaya po, hindi natin basta-basta makokopya yung ano po dito, yung formula.